Magandang hapon po. May tao po ba sa labas po? Pwedeng, nandito na po lahat. Tayo po ba'y masaya? Kung tayo po'y masaya po, tayo po'y tumayot. Tayo ay tumayo at umahit po ng mga choruses. I have peace po. I have peace. I've got peace. I've got peace ready. I got peace like a river. I got peace like a I got peace like a river in my soul. Hallelujah, I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. Hallelujah, I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got peace, love, joy. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like an ocean. I got peace, love, joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like an ocean. I got
peace, love, joy, like a fountain in my soul. Pati dampot lang po ang ating mga songbook sa page sa 118 po, Victory in Jesus. Amen. Page 118 of our hymnals, Victory in Jesus. Amen. First stanza. I heard an old story. Ready? Sing. I heard an old story. How a Savior came from glory. How He gave His life on Calvary to save a wretch like me. And learn about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. And the first now. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Last stanza. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and songs reading a sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang mga pinakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pag-ingat mo bawat isa sa amin at kami po yung nakabalik sa pananamba ngayong hapon na to. Hinihiling po namin na pangunahan niyo po kami sa anumang mga programa po. Pagpalain niyo po lahat ng mga programa naming gagamparan ngayong maghapon. Ganun din po, pangunahan niyo po lahat ng mga gagamitin niyo ng mga lingkod. At ganoon din po, bigyan niyo po kami ng wisdom upang maintindihan namin lahat ng aming maririnig ngayong salita na yung hapon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamali. So, manalangin sa ngalan ng Jesus Kristo. Pwede na pong makoko. Ay, dagako naman po tayo sa ating mga memory verses and testimonies po. Sa memory verses, sa 10 taga-iswan, sa testimonies, 3 YPs po. YP ladies. So, unahin po natin yung memory verse sa Iswan po, 10. Sing. Okay. Ayun, Mike po. Notice. There is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Acts chapter 4 verse 12. First John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God is come
God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we in him is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Next po. Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Alin po po? Then, which on Matthew chapter 9, verse 23, Jesus said unto them, if thou canst believe, all things are possible. Him that believeth. Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Tatlo pa po. Proverbs 8:35. For so who findeth thee, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Proverbs 8:35. Dalawa pa po. Galatians 1. John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him. The same forth bringeth, for without me, ye can do nothing. Isa po, last. Last. Proverbs 3 verse 6, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Ngayon, pakikinggan naman po natin yung mga testimonies po ng tatlong whitey ladies po. Young people po. Good afternoon po sa ating lahat, President and our visitors and guests po. Ako po ay si Lala po. Ako po ay member po dito, and first muna po ay ako po yung na-save po November 2024. So, ako po ay nabaptize linggo po nung week na iyon. So, ang pinapasalamat ko po sa Panginoon ay ang aking kaligtasan po na aking natamo. So, with that salvation po, doon po nagpatuloy yung aking paglago ko sa Panginoon. Of course, hindi ko po kaya na ako po yung nag-grow po sa aking sarili, but through the help of this church, Christian Bible Baptist Church, ako po'y lumago patuloy po sa Panginoon. Ang mga preaching po ni Pastor Arnold ay tunay nga pong one of the best preachers po nating napakinggan po. And hindi po, yes po, napakagaling po pastor sa biyaya po ng Panginoon. And truly, without the help of our pastor, ganun din po si Ma'am Dayan, katulad ko po kabataan ay wala pong parents sa church, ay nagkaroon po kami ng mga magulang dito sa simbahan na siyang nagtutuwid po sa amin kapag kami po ay may pagkakamali, may mga hindi pa po nababago sa aming sarili, sila po yung nag-guide po sa amin. And doon po, dito rin po ako natutong mag-solwini, ang aking biyaya sa Panginoon na bagamat hindi masyadong nakaka-invite pa rin po, pero patuloy po sa Panginoon biyaya niyo po ay pinapalago niyo po ako sa soul winning na mas lalong mag-care pa po sa mga souls na nawawala. At balang araw ay mawin ko rin po ang aking pamilya po dito sa Amen. Nagpapasalamat din po
po pala ako sa tita ko po na siya din po ang family niya po ang ginamit para po ako ay masave. Yun lamang po at pinabalik ko po sa Panginoon ang papuri at Next po. Good afternoon po sa ating lahat. Kung wala po nakilala sa akin, ako ang mula sa akin. Ayan po, ako po yung na-save noong August 29, 2022 at ako po ay na-save noong nabaptize pala noong August 29, 2022. At ako po yung nagpapasalamat kahit nung po nag-backslide po ako, ay ako po yung nakabalik. Ako po yung nagpapasalamat kasi po, without the help of Pastor and Mandayan po, wala po kami dito. Kung hindi po sila nagsosoul winning, wala din po kami dito sa church na nagpapatuloy po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon, kahit man po nakabalik po ng months ago po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakasama na po ako sa soul winning, nakasama po sa Bayang Bigkas, sa choir po. Yun lamang po, binabalik ko pong papuri sa Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat po. Ako po ay na-save po nung July 3, 2018 at nag-baptize po ng April 26, 2024. Papasalamat po kasi sa Panginoon po sa kanyang pong biyaya po na may award po at last year po kasi po hindi po ako nakapasok po sa top 3 po, pero ngayon po papasalamat po sa Panginoon po kasi po nakakabalik po ulit po sa top 1. Wow! Hindi lang, pero po hindi po yun nangyari po kung wala po sa tulong po ng Panginoon po at kung hindi po sa tulong po ng aking mga magulang po. Yun na po. Okay. Salamat po sa mga memory verses niyo po, sa mga testimonies po. At itatagdag ko lang po sa... May narinig kasi ako na hindi daw testimonies ang isang testimony kung walang test. Pero bilang buhay Kristiyano, dapat tapos na yung test sa atin dahil ligtas na po tayo. Puro biyaya na lang pagpapala. Yun lang po. So, God bless. Sa Panginoon sa mga patutuo ngayong hapong ito, mga kapatid. Amen? Are you happy this afternoon? Amen? Yes. Parang malungkot kayo Parang malungkot kayo nakabalik kayo ng church. Are you happy? Amen? Amen. Inahantok na kayo salamat sa Panginoon sa mga memory verses. At gusto ko lang po ibigay yung ating pong sowers of the week. Okay. Ibigay ko lang po yung ating sowers of the week. Kayo po ay mag-record ng inyo pong mga souls won. Ngayong pong ito mapatid for the week. So ito po ay para last week sa ating pong adults department. Most number of gospel tracts distributed. 120 goes to Nanay Marigold. And most number of souls won din po. 10 souls won kay Nanay Marigold. Amen? Praise the Lord sa ating pong young people. Most number of gospel tracts ay sa young people lang naglista si Jaco pero wala si Jaco po ngayon kasi meron pong dinaramdam, may sakit sa puso. Okay. Sa most number of souls won, 4 souls won goes to Joshua Dun at sa ating pong children's department, most number of tracts distributed ay si Shannon, wala po siya, ay si Sharon pala, Sharon daw sabi ni Pastor Rede. Andun po sila ngayon sa San Pedro, yung mag-anak, ang Belnas family. At nakarating po sila doon. Doon po sila dumalo ngayong umaga. Kasi sa Lunes pa yung biyahe nila papunta sa Bacolod. Bacolod, di ba? Sa Lunes pa yung kanilang flight papuntang Bacolod. Nandun sila dumalo ngayong umaga. Amen? And then sa most number of souls won goes to MJ Chamzon, 3 souls won. Amen? Hindi mo kayo binigyan ng... Sino po yung mga... Bigyan mo nga. Mga na-awardan bigyan mong tag-isa ng bookmark sa mga may award. Palakpakan po natin ang ating mga sowers of the week. Dapat tayo po bawat isa maputid. Amen. Let us be accountable to our salvation. Amen. Let's be a soul winner for the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, follow me and I will make you. Okay, gagawin nga natin yan. Parang inaantok kayo. Awitin natin yan. I will make you. Upo lang kayo. Ay, tatayo po kayo pag
ikaw ay lalaki, pag ang aawitin starts with letter M, male. Tayo ka, lalaki. Amen? Nasa sigurado mo, lalaki ka. Amen? Pero kung nagdududa ka, tayo ka pa rin. Amen? Tapos pag F naman, female. Okay? Female, babae po ang tatay. Okay, with tonight. I will make you, ready, sing. I will make you fishers of men. Fishers of men. Fishers of men, I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Parang hindi nyo alam kung babae kayo o lalaki kayo. Okay? O, awawit kayo. Sabay awit, ha? Okay, awit po kayo. One more time. Upo muna kayo. Dapat upo para makapag-exercise. Okay, Ate Teresa, tayo ka, ha? Itaas mo na lang yung baston mo. Okay, one more time. I will sing. I will make you fishers of men. Fishers of men, fishers of men, I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Amen. You may be seated. At least naunawaan na po. Amen. Praise the Lord. Let's follow the Lord and we will become fishers of men. Amen. Kaya salamat sa Panginoon ngayong hapong ito, mga kapatid. At tayo po ay nakabalik. Marami pong wala. Di ba? Hindi ko alam kung nasaan po sila ngayong hapon. Pero salamat, nandito tayo ngayong hapon. Amen. Praise the Lord sa Anog family at sila po ay muli nakabalik po ngayong hapon. Praise the Lord for coming and joining for our afternoon service. At saka si Brother Edward, amen? Kasama po natin ngayong hapon. Amen. Thanks so much. Sila po ay nakabalik po ngayong hapon at sa bawat isa ngayong hapon. Amen? Amen? Okay, sige po. At huwag natin kakalimutan, Wednesday po, so winning 8:30. At ganun din po, mabutid ang ating pong Thursday prayer meeting, 6 o'clock p.m. Come for our prayer meeting. This is the first prayer meeting for the month of May, mga batid. Amen? Come and let's pray one to another. And then Friday po, 8:30 a.m. ay practice po ng mga sabayang bigkas participants. Kaya may practice po, mga batid. Okay? And then Saturday, so winning po ulit, amen? And then Sunday, our Mothers and Wives Sunday, amen? Dumating na po yung mga token ko sa mga nanay. Oh. Kaya nandyan na po, mga kapatid, mga panghugas ng pinggan. Yan. Oh. Kasi maghugas kayo ng pinggan sa Mother's Day. At mamaya po, after the service, mga nanay, for yung mga nakapag-practice, ay final practice po para sa presentation this coming Sunday. Bukod yan, salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa. Tayo may magsinayo at habang tinutugtog yung ligay ng buhay, kung kilala mo si Kristo, ang bawat isa ay magkamayan. Sige po, ikot po kayo. Dapat may makamayan ka at least 20. Pag wala ka na shake hand na 20. Dapat 20 ha, 20. Oh, amen. Okay, well, shaking hands, let's sing the song, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, come on. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manutubos mo, babagoy buhay. Kasi ay kakaptan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. One more time, let's sing all together now. Ligaya ng buhay. Come on.
kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay kung babaguhin ang iyong buhay, kasiyahin at pagkakas. Kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Maligaya ba kayo? Amen? Narang hindi kayo masyado expressive pag maligaya kayo. Para kayo nasunugan ng pispan. Alright, you may be seated at okay natin mga ushers at tayo pinadaka sa ating Sunday afternoon offering. Amen. Let us be faithful in paying back our tithes and giving our offering unto the Lord. Mga kapatid, amen. Ang sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. And God loveth a cheerful giver. Ipagpray natin ating kalubing hapon. Sa manalangin na dakilang Diyos sa amin sa langit, Panginoon, sa kasabihan pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon, at salamat po sa Panginoon sa mga binibig pinagkakaloob niyo pong kalakasan po sa amin, Panginoon, physical po, Panginoon, at salamat po sa mga paggabay niyo po, Panginoon, morning service po, Panginoon, muli niyo pong gabay itong afternoon service po, Panginoon, gabay niyo po itong aming pagbibigayan, gamitin niyo po sa inyong gawain po, Panginoon, po, Amen. gamitin dalangin sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. God bless you as you give. Amen. Tayo muli magsitayo. Tayo pimawit. Tawid natin page 76, Redeemed. Amen. Page 76 of our hymnals, Redeemed. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Awitin ba natin ng malakas at masigla? First stanza. Redeem, how I love to proclaim it. Ready? Sing. Redeem, how I love to proclaim it. Redeem by the blood of the Lamb. Redeem through His infinite mercy. His love and forever I am. Redeem. By the blood of the Lamb, redeem, His talent forever I am. Santa, redeem. I'm so happy. Matutulog tayo. Libis-lisin natin konti. Okay? Redeem, oh, I'm happy in Jesus. No long ways. Okay, ready to say? Redeem, and so happy in Jesus. No love with my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeem, redeem by the blood of the Lamb. Redeem, His talent forever I am. Let's stand up. I know I
see my heart, you know my name. You are my God, and faithful will remain. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? His arms will take and shield me. Thou wilt find us always there. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every season. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you've been faithful through all these years, through every dawn, through every season. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, now keep us faithful, now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you have been Sound check. Amen. Lahat po tayo ay muling magsitayo. Awitin po natin ang page 201, Onward Christian Soldiers. Amen. Page 201, Onward Christian Soldiers. Amen. First stanza. Onward, ready, sing. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Say Santa. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Last stanza. Onward, any people, join our happy throng. Let with all your voices in the triumph song. Glory, loud and honor unto Christ the King. District of blessed ages, men and angels sing. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Amen.
Amen. Onward, Christian soldier. Amen. Christians is moving onward or upward. Amen. Anong gusto nyo? Upward na ba? Amen. Kaya habang tayo nasa lupang ibabaw nito, forward, onward. Amen. Pero kung ayaw mo na dito, di upward na. And anyway, sa langit naman yun. Amen. Handa natin po sa disipan muli sa pangaraw ng salita ng Diyos. Tayo manalangin, mapakinggan natin special number. Dakilang Diyos, salamat muli Ama sa mga bahaging nagampanan po na namin ng aming pong mga pagpanambang ngayong hapon, sa mga patutuo, mga memory verses. Salamat po sa presensya ng bawat niyo pong mga anak po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa akilis niyo po. At hindi po namin alam po, Panginoon, ang mga iba, bakit hindi po sila nakabalik, ay po nakakaalam. Dalayan ko po ngayong hapon, kayo po magpala sa bawat isa, sa pamamagitan ninyo pong salita, niyo pong lingkod na gagamitin. I-bless niyo pong awiting ayon pong maririnig, muli handa niyo pong puso't isipan ng bawat isa sa pakikinig ng niyo pong mga salita. Sa paglat ay dalangin po namin iling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated. Amen. Sing now. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa awiting yan. At maganda rin naman yung ganong arrangement na kanta. Kaso nga lang, gayo ay, diba? Kumbaga, parang matutulog ka na eh. Biglang nag-isa ka to. Patulog ka na. Diba? Parang maganda, parang nag-iising. Amen? Kayo ba ibig-ising? Amen? Okay, sige tayo po'y magsitayo at tayo po'y dadako sa ating mensahe ngayong hapong ito at buksan natin ating mga Bible sa Genesis. Ang Genesis po ay nasa New Testament. Katapos po ng Matthew, Genesis. Chapter 11. Amen? Kanina po sa ating pong BYF,
ay ito po yung lesson ni Abby, mga kapatid, sa practice teaching. Ngayon naman po ipipreach ko ngayong hapong ito. Amen? Genesis chapter 11. Basahin po natin to para mapaypay na po natin ang ating pag-usapan ngayong hapon mula verse 1 hanggang verse 9. Okay, mula verse 1 hanggang verse 9. Are you there? Basahin ko pong verse 1, basahin niyo pong verse 2. Sabi ng Bible, and the whole earth was of one language and of one speech. As they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And they have all one language, and this they begin to do. Now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. From thence, upon the face of all the earth, they left off to build the city. Verse 9, let's read. Therefore is the name of it called Babel, because of the Lord did there confound the language of all the earth. And from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Tayo po na manalangin namang Diyos. Salamat po sa inyo pong mga salita. I-bless you po, Panginoon. Ang mensahe ngayong hapon ay kung siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. And how you bless us this morning, you do it again this afternoon, O God. You just use your servant this afternoon as an instrument or a channel of your blessing to your people. Tapos inyo pong mga anak na nagpahalaga po, Panginoon, sa afternoon service, kayo po ang siyang kumilos sa siyang magpala. Sabat at idalangin po namin hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. I'm excited kayo lagi umupo. Uupo pa kaya kayo ng 2 oras. Di ba? O, straight muna para hindi antukin. O, straight muna. O, itaas ang kamay. Ayan, shake muna. Ayan, para hindi antukin. Para mag-circulate yung dugo. Ayan, okay. Tapikin mo na yung katabi mo. Huwag mo na masyadong lakasan. Sabihin mo, huwag kang matutulog. Lalampas ang mensahe, okay? Huwag tutulog. Pag tutulog ka, patukan kita, sabi mo. Sige po, kayo po'y makaupo. Okay? Ito po'y makita po natin ang pangyayaring ito, mga kapatid, na kung saan, kung babasahin po natin sa chapter 6, ay makita po natin dito yung unang construction. Di ba ba, Amen? The construction of the Noah's Ark. Okay? The construction of the Noah's Ark, na kung saan ito ipinag-utos ng Diyos. Right? Amen? Ipinag-utos ng Diyos that Noah was commanded to build. But here comes another building construction. Okay? Meron na namang uling sumunod na building construction, but not under God's command. Hindi po ito'y utos ng Diyos. This time, kailang gagawin po nila? They are doing it by themselves. Gagawin nila para sa kanilang sarili. So God did not allow them to finish the work. Hindi pinayagan ng Diyos na matapos ang kanilang layunin. Sapagkat makita po natin ang kanilang layunin, sabi po ng Bible, ay magtatayo sila ng isang tower na aabot hanggang langit. At alam ng Diyos, hindi mangyayari yun. Sayang lang ang kanilang oras. Amen? Sayang ang kanilang panahon, mga kapatid. Kaya ang ginawa po ng Diyos ay nung unang panahon ay makita po natin, iisa lang ang kanilang salita. Puro itawit pa lang. Puro itawit. Hindi sila marunong ng S. Kaya kamatit, itawit, bangot. Na lagi. Ano alam ninyo? Kamatit saka bangot. Ay bakit puro kayo letter T? Ay bakit anong pakialam mo? Itawit ako eh. Parang mga taga-Pampanga naman, walang H. Aas. Sabi niya na, aas. Bakit kayo mga taga-Pampanga, yung salita ninyo, walang H? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Okay? Pero dito, makita po natin, bagamat sila po'y nagtayo ng isang building, sila po'y nagtayo ng structure, mga kapatid, sa kanilang sarili. This moment in time sa ating pag-aaral, we will observe their character.
Obserbahan po natin ng kanilang karakter ng mga taong ito na kung saan ay pwede nating may-apply positively sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Amen? Sa ating buhay bilang isang simbahan na itinatayo din naman ng Diyos na pwede nating mai-apply positively. Kaya ngayong hapon ito ang ating pong mensahe, let us be one. Amen? Let us be one. Magkaisa po tayo. At salamat sa Panginoon na kayo po'y nagkaisa ngayong hapon na magsibalik sa bahay-sambahan. Amen? Ay, yung iba naman ay nagkaisa na huwag bumalik. Amen? Pamilya hindi bumalik. Nagkaisa silang hindi bumalik. Ay napakaganda, positively, tayo po'y magkaisa. Amen? Ilang bagay na ating obserbahan, mga kapatid. Sabi po ng Bible dyan sa verse 1, basahin natin. Verse 1, read it. And the whole earth was of one language and of one speech. During that moment, mga kapatid, iisa lamang ang kanilang lingwahe. Iisa lang yung kanilang pananalita. Kaya madaling magkaunawan. Hindi kailangan ng interpreter. Hindi kailangan ng pag-translate. Amen? Sabat iisa pa lang ang kanilang mga salita. Number one that we can observe here, they speak one language. They speak one language and it speaks a one desire. It speaks their desire. Ito po'y nagsasabi ng kanilang iisang desire. The text begin by highlighting that the whole earth had one language and a common speech. This linguistic unity symbolizes shared culture and understanding among the people. Ibig sabihin, mga kapatid, madali lang sila nagkakaunawaan pa. Madali pa silang nagkakatagpo, mga kapatid, sabat iisa ang kanilang salita. Amen? Kasi bakit? Dating panahon, mga kapatid, iba-iba eh. Okay? Kaya sabi natin, di ba, sa Tagalog, malandi yan. Pero sa mga Bisaya naman, ba't mo nilalandi ang tubig? Paano nilalandi ang tubig? Ang ibig sabihin pala nilalandi sa kanila ay nilalaro. Tama yan? Nilalaro ang tubig. Kaya yung pastor naman na Tagalog, pumunta ng Bisaya. Kaya nagpipre siya. Dapat tayo maglingkod sa Panginoon. Ang masayang-masaya sila. Kasi bakit? Nakaupo sila. Ang lingkod pala sa Bisaya ay upo. Ay naglilingkod na kami, pastor. Kasi ang ibig sabihin ng lingkod sa kanila ay upo. Amen? Kaya nga, pero dito makita po natin, iisa lamang po ang kanilang salita, iisa ang kanilang kultura, nadali po silang nagkakaunawaan. Kaya nga madali silang nagkatagpo, mga kapatid, ng kanilang mithiin. Magtayo tayo ng isang tore. Magtayo tayo ng isang tore. Language is a way to communicate with others. Amen? They easily understand each other because they have one language. What does it mean to us? Kung tayo mga Kristiyano din naman, ay meron tayong iisang espiritu sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon. At nauunawaan natin ang isa't isa. We have one mind in doing things for the Lord, mga kapatid. Then we have one desire. Amen? Masalamat sa Panginoon, sa isang bagay na lang tayo nagkakaunawaan. Bagamat magkakaiba tayo ng lingwa, meron pong isang salita ng Diyos. Amen? There is one word that we have, and that is the Word of God, the King James Bible. Amen! Hindi po marami, isa lang. Amen! When we say the Word of God, it is the King James Bible. Isa lang ang King James Bible. Wala pong Ilocanong King James. Amen? Wala rin pong Itawid. Amen? Wala pong iba lang. Isa lang, kapatid. Bagamat hindi man tayo nakakaunawa ng English, pero salamat sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng unawa. Amen? Okay? Language. Ngayon po yung communication natin, ang salita lang po ng Diyos, mga kapatid. Madali natin maunawa ng isa't isa sapagat meron po tayong salita po ng Diyos. The only language we must allow to speak to us is the language of God, and that is the Word of God. Amen? That is the Word of God. Yan po yung hayaan po natin kumausap sa atin, mga kapatid, ang salita po ng Diyos. Imagine ang isang choir, mga kapatid, na kung saan sila'y umaawit, iba-iba yung kanilang tono. Merong offbeat, merong off-key. Meron pong kumakanta, jazz. Iba naman pop. Iba naman rap. That's not no longer music, that is a noise. Right? Amen? Pero kung lahat, mga kapatid, ay susunod, okay, doon sa isang pyesa at sila'y nakatingin sa isang conductor, mga kapatid, at maayos na inawit, maayos na inirender, mga kapatid, maayos na mapakinggan. Amen? There is a beautiful harmony. Unity begins with speaking the same language, not just words, but heart, desire, and spirit. Amen? Iisang lingway dapat ng ating puso. Ang lingway natin ay ang salita po ng Diyos. Amen? Amen? Okay? Kaya nga ito yung pag-aralan po natin ng salita po ng Diyos. Nagkakaunawaan po tayo, mga kapatid, kung patungkol sa salita ng Diyos, sabagat tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen?
Okay? Diyan tayo magkakatagpo. May iba-iba mga nandirit, may mga Ilocano. Sinong Ilocano dito? Pakita sa kamay, mga Ilocano. Yan ang mga FBI. O, dito, mga Itawid. Sino mga Itawid dito? O, kita mo yan, sa lugar na ito. O, sino dito? Ibanag. O, ba Ibanag? O. Ayan, o. O. Kami pa English po kami. Natuto na lang po akong mag-Tagalog, mag-Ilocano. Okay. Iba-iba lingwahe natin. You know what? Language is speak cultures, right? Amen? Nagtuturing ng kultura. Iba't ibang kultura. Gawa ng lingwahe. Pero salamat sa Diyos, despite of that, we have different culture. Now we have the Word of God that we have the same culture. Amen? Ay, meron tayong isang desire. Ay, bakit po tayo nagkakatagpo-tagpo dito, mga kapatid? Gawa po ng salita po ng Diyos. Okay? We understand each other, move together, and design the same things because of the Word of God na naipapangaral sa atin na ating tinatanggap, mga kapatid. Yung iba lang hindi tinatanggap. Kaya nga, wala pang design. Kaya sabi ng Bible, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Ito po yung ating pumili. Ito po yung ating ginanasa. Dapat ang salita po ng Diyos. Amen? Okay? Kaya pag may mga darating sa buhay nating unos, mga kapatid, meron tayong tanggulan. Meron tayong pupuntahan. Walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Number one, they are one. And let us be one also. Because they have language, one language speaks their desire. Yung desire po nila. Iisa po yung lingwahe nila. Iisa po yung gusto nila. Iisa lang po, mga kapatid, yung nais nilang mangyari. Kaya nagkatugma-tugma sila at sila'y nagkaunawaan sa isa't isa. Amen? Napakaganda kung ganito din tayo, kapatid, sa gawain ng Panginoon. Nasabi ni Kristo, ano sabi po ni Apostol Pablo? Let this mind be in you, also which was also in Christ Jesus. Meron tayong isang isipan, meron tayong isang layunin para sa gawain po ng Diyos, mga kapatid. Number 2, sabi ng Bible, verse 2. Ready read. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Number 2, not only they have one language, number 2, they journey to one place. They journey to one place. It speaks their direction. It speaks their direction. Dahil iisa lamang po ang kanilang desire, mga kapatid, iisa po yung kanilang direction. Amen? They go to one place. Hindi po iba't iba yung lugar na kanilang pinuntahan. Dapat ganun tayo bilang mga anak ng Diyos. Pag-araw ng linggo, isa lang ang direksyon ng ating paa. Walang iba, kundi ang bahay sa paa. Amen? Hindi natin pag-usapan pa, mga kapatid. Ay, nakakalungkot ka, mga Kristyano, mga kapatid. Di ba, araw ng linggo, ay magkatagpo-tagpo, mga kapatid, sa sabungan. Uy, kapatid, dito ka. Minsan, pag nagkatagpo yan, sigurado, hindi sila mag-mimit, tama? Ay, mag-joke pala si. Tatago-tago yan. Di ba? Tago yan. Dahil pag mga hindi simba ng linggo, mga kapatid, pag makakita mo yan sa paligid, tatago-tago. Ay, si Pastor. Natago yan. Kasi bakit? Hindi ko alam, mga kapatid. Kasi bakit? Alam niya, mga kapatid, na dapat nasa simbahan siya. Wala siya, right? Amen? Amen? Sabagat alam po natin ang direksyon po natin. Pag-araw ng linggo ay nasa simbahan tayo. Amen? That's the desire of our heart. If we have that one mind, mga kapatid, sabi ko, mga kapatid, ay talaga naman, abay, mapupunan natin agad itong lugar na ito Lalagay ito ng second floor, amen? Hindi ka nagkakatagpo-tagpo Hindi po ba? Hindi pa nangyari na lahat tayo, nandito lahat Kung nandito, wala sigat niya. Nandito, wala naman sigat niya. Kailan ba magkaroon ng isang direksyon ng ating mga paa? Makita po natin ang mga tao ito. They are group of people. Marami po sila. Sabi ng Bible, they go to a land, sabi ng Bible, in the plain of Shinar. Nandun po sila. Tayo, dapat excited po tayo. Araw pa lang ng Sabado. Sabi ko nga, pag araw ng Sabado, excited ako. Amen? Iniisip ko sana kung gaano ko excited. Ganun din naman mga anak ng Diyos. Because tomorrow is Sunday, and I am excited to see my brethren in Christ. Amen? Na makasama ko sa pagpanambahan. Ang bagaman ikaw ay tinatamaan, di po ba? Amen? Nandiyan ka pa rin, excited ka. Amen? Na ikaw ay sinisigaw. Bakit kayo punta ng punta dyan? Sinisigawan kayo dyan, Sigaw ng sigaw yung pastor nyo dyan, at tapos punta pa rin ka ng punta.
Kasi yun aming design. Gusto namin pasigawan eh. The people migrated from the east and find a place in the land of Shinar where they decided to settle. Ay napakaganda mga kapatid ng ating pong puso ay settle po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen! And sabi ko mga kapatid, you should not bargain Sunday in your life. Huwag ka na magipag-bargain. Huwag ka na magipag-negotiate na pag-araw ng linggo ay meron mag-o-offer sa'yo. Ay, pag-iisipan ko. Anong pag-iisipan dyan? Wala kang isipin, amen? Ba't kailangan mo pang pag-isipan? Ay, hindi po pwede kasi linggo ngayon, amen? Kailangan nasa church ako. Kailangan ako'y nasa church kasi kailangan kong manambahan sa Panginoon. Amen? Yun dapat ang nasa puso natin sapagat alam po natin ang ating direksyon. Okay? Our direction as people of God must be one. Ang direksyon natin bilang mga anak ng Diyos ay dapat iisa. Hindi po tayo nagkanya-kanya. Salamat sa Panginoon mga kapatid, ay iba't ibang lugar ang pinanggalingan ng mga dito, pero dito tayo nagkakatagpo. Amen? Amen? Pero mamaya pagkataas naman, kanya-kanya na naman, di ba ba? Okay? Kaya nga, sabi ko, nung araw tayo nagsisimula, gambira, pilitan ba pag magsimba ng hapon? Simba ka naman po, mamaya, simba ka. Eh, kung pwede lang talagang suhulan mo para sumimba ng hapon eh. Eh, dati itong mga, mga audience namin ng hapon, mga bata, nandiyan sila. Pero sige lang. Biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ay nagpatuloy naman. Ngayon, 4 na taon na tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? At mayroong mga napapadagdag, mayroong nawawala. Yung testimony ni Angel, nag-backslide daw siya. Bakit? Nakabalik ka na ba? Yung magsasalita parang yung nanay niya, no? Kala ko yung nanay niya nagsasalita. O, parang sila pagsasalita. You know? At least naunawaan niyo mga kapatid na siya nawala ngayon ay ibinalik ng Panginoon. Amen? Kasi nga, ang direksyon natin bilang mga anak ng Diyos ay dapat palapit sa Diyos, hindi palayo kapatid. Kaya nung bagay na ating tinatanggap sa buhay natin mga kapatid, you need to make a decision. You need to see to it mga kapatid. Is this thing will make me nearer to God or will make me draw far from God? O hindi maglalayo sa akin sa Diyos? We journey in this world, tayo po'y lumalakbay sa mundong ibabaw na ito. Huwag nating kakalimutan, meron lang po tayong isang direksyon na gaya ng ating inawit kanina. Christian, onward Christian soldier. Amen? Amen? Hindi po pati likod, mga kapatid. Sabi ng Bible, go not to the left, go not to the right. Sabi ng Bible, but straight forward. Amen? Tuloy lang tayo mga kapatid. Meron pong hamon ng buhay, may kahirapan. Dire-diretso lang sa kalooban po ng Panginoon. We part together when we take different direction. Magkahiwa-hiwalay tayo kapatid kung kukuha tayo ng ibang direksyon. Sa buhay natin bilang mananampalataya, we have only one direction as we take our Christian journey. Move forward, not backward. Amen. And after that, when we are already finished on this earth, and then we move upward. Amen. Sino dito gusto nang maunang mag-move upward? Gusto mo na mag-moving upward? Amen? Anong tinawag na sa mga estudyante mo? Kaso na yung moving up? Moving up. Okay? Magandang moving up sa school. Amen? Pero gusto mo na bang mag-moving up sa langit? Maganda sa langit, di ba? Amen? Pero ayaw pa natin mauna eh. Mas hindi ito gusto mauna, ipag-pray natin. Kung ayaw pa natin mga kapatid, patunayan natin sa Diyos na tayo po ay deserving pa mga kapatid na mga paglingkod sa Niya. We need to move forward in one direction and that is the perfect will of God in our lives mga kapatid. Amen! Amen! Imagine mo mga kapatid ng mga sasakay sa bus at sila magsasabi, punta tayo dun sa north, punta tayo dun sa south. Sabi naman ng isa, tigil na. Sabi ng isa, diretso na. The bus will never reach a destination. Right? Amen? Ang bus, mga kapatid, hindi makakarating sa kanyang destinasyon. Ngunit kung ang bawat isa ay meron silang isang rota na kanilang pupunta, makakarating sila sa lugar na kanilang pupunta. Amen? Ganun din tayo bilang mga anak ng Diyos at bilang simbahan. Direction determines our destination. Our direction determines our destination. As believers, we must move in one direction. Not what's the will of God. If our desire is the Word of God, our direction must be the will of God. Kung tayo po'y aalis, mga kapatid, sa direction ng Diyos, division happens. Nagkakaroon po ng division.
magkakaroon po ng pagkanya-kanya mga kapatid. But if we move together, progress happen. Amen? Ang paglago ay mangyayari mga kapatid. Amen? Amen? Nakuha niyo po mga kapatid? Amen? Okay? Kaya nga, pag may mga Kristiyano na hindi po sila sumasabay sa direksyon ng kalooban ng Diyos, naiiwan. Kaya sabi ng Bible mga kapatid, meron po mga nauuna pero nahuhuli. At meron naman po mga nahuhuli na nauuna. Kasi nga mga kapatid, sila po ang mga sumasabay sa direksyon ng kalooban ng Panginoon. Pero yung iba mga kapatid, yung direksyon ng sanlibutan ang kanilang sinasabayan. They go with the flow of the trend, not with the truth of the Word of God. Amen? Madaling magsawa, madaling manginawa, at madaling mapagod mga kapatid. Nag-message sa akin yung isang, alam niyo po meron pong sa Mindanao, isang member sa CBBC San Pedro, umalis, pero ngayon, pumunta sila sa probinsya, pero ngayon nagsusol winning. Hindi naman siya dati full-time, choir member yung babae. Asawa sila, wala silang anak, pero nandun sila ngayon sa Mindanao, pero ginagawa nila nagsusol winning. Kaya report nila kay Pastor Ed. Ngayon, ang dami na nila, nakakapagtipon po sila every Sunday. Nakapagtipon sila every Sunday. Ngayon, nag-message sa akin kanina, sabi niya, mahirap pala sa gawain ng Panginoon, sabi niya. Pero enjoy. Sabi niya, tuloy lang. Alam mo yan? Nagsabi siyang mahirap pero enjoy. Kung baka in-encourage niya rin ang kanyang sarili. sabi ko naman, tuloy lang. Sabi ko sa kanya, tuloy lang tayo. May awa at biyaya ang Diyos. Amen? Okay? Yes, ang gawain ng Panginoon ay challenging. Okay? Ang gawain ng Panginoon ay challenging, pero exciting din naman. Amen? Challenge. There is challenge, mga kapatid. Meron pong hamon. Meron pang kahirapan, mga kapatid. But we just go in one direction. God is there, mga kapatid. Meron tayong awitin, mga kapatid. He is already in our tomorrow. Amen! Nauna na po ang Diyos, kapatid. Sa atin. Let us be one. Number one, we observe, mga kapatid, that they speak one language. It speaks their desire. They have one desire. That's why they can communicate with each other. They have one desire. Ngayon, kung iba-iba desire natin, hindi tayo makapag-usap-usap eh. Tama, man? Hindi tayo makapag-usap-usap eh kung iba-iba desire natin. Kung gaya ng isang Kristiyano, mga kapatid, ayaw niyang bumalik ng hapon. Hindi naman niya kakusapin, mga kapatid, yung... Kaya minsan, mga iba na alam nila na encourage ko bumalik ng hapon. Pag tapos ng morning service, layas na sila agad eh. Nalapit na naman si Pastor, sabi niya, balik ka ng hapon. Kasi ayaw nilang unawain yung desire ng aking puso. Ayaw niya magpahapon. Okay? Gusto kong habulin minsan sila para sabihin ko, i-remind ko pa personal. Pero minsan, alam niyo po mga kapatid, siyempre nasasaktan din ako. Kaya naisip ko kung nasasaktan ako, di lalo ng Panginoon. Minsan ginagawa ko naman para sa Panginoon. Naman, panyaya ko naman para sa Panginoon. Kung sabihin mo, balik kayo pa mamaya ng hapon. Pero pagdating ng hapon, wala naman. Minsan sabi nila, oo, minsan sabi naman, ngingitin lang. Ano kaya panyaya ko? Balik kayo may hapon, may kainan. Hindi ba ba? Pero salamat, nandito ka ngayong hapong ito, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, tumugon ka sa direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Number two, they journey to one place. It speaks their direction. They have one direction. We too, as children of God, we must have one direction, and that is the will of God. Number 3, verse 3, sabi ng Bible. Verse 3, read it. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Verse 4, read it. And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So sama-sama po sila, gawa tayo ng bricks, gawa tayo ng hollow block, sige maghalo tayo, magtayo tayo ng building hanggang umabot doon sa sangkalangitan. Number 3 that we can see here, mga kapatid, they build one tower. They build one tower. It speaks their determination. Kita niyo po mga kapatid, yung determinasyon nila, ay gusto nilang magtayo ng tower, aabot hanggang langit. Aabot hanggang langit, ay matinding determinasyon. Hindi po determinasyon niya, tama po, amen? At isang tower lang ang kanilang ginawa para tulong-tulong sila para makaabot. Hindi sila nagsabi, ay gagawa kami dito, gagawa naman kanya, pataasan tayo. Hindi! Nagtulong-tulong sila, gusto nilang magtulong-tulong sa isang tower at ang kanilang goal, maabot po nila doon ang sangkalangitan.
In a positive sense, mga kapatid, we see their character, their determination. Dapat ganyan po yung determinasyon natin bilang mananampalataya, mga kapatid, amen? Na meron po tayong iisang layunin na mabigyan ng kalulatian ng Diyos sa ating pong buhay. The construction of the tower, often referred to as the Tower of Babel, represents their ambition to make name for themselves and to reach heavens. Nagtayo sila, sabi nila, to make our name. Para makilala tayo, ibig sabihin, para isang araw, hindi na nila makakalimutan ng sangkatawan. Tayo mga sa biyaya po ng Diyos, nagtatayo tayo, not for our name, but for the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sa kalulatian ng pangalan ng ating Panginoong Diyos, this act of building is not merely a physical endeavor, but also a metaphor for human pride and the desire for self-sufficiency. For self-sufficiency, upang sila'y makilala, mga kapatid. Okay? Kaya ay mga politiko, di po ba? Kaya gusto nilang ilagay ang pangalan nila sa mga proyekto, di ba? Para sila'y maalala. Sa pagdating ng eleksyon ulit, di ba? Project nila. Okay? Lagay po sila, mga kapatid, ng pangalan para sila'y makilala. Pero hindi naman nila pera. Pera naman ng taong bayan, di ba? The tower symbolizes their aspiration to achieve greatness and immortality through their own efforts rather than acknowledging their dependence to God. They thought of one thing, and that is to build one city and a tower, mga kapatid. Kaya makita natin dito yung ginagustuhan po ng Diyos. Verse 5, read it, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of man builded. Ang Panginoon, mga kapatid, siya po'y tumingin. Nakita niya kanilang ginagawa. You know what, mga kapatid? They got God's attention. Nakuha nila ang attention ng Diyos. Dapat ganun tayo makuha natin ang attention ng Diyos sa ating ginagawa. Amen? Do we get God's attention? You see, because of their desire, because of their determination of it, nakuha nila yung attention ng Diyos. Sabi ng Diyos, bumbaga tayo. Tingnan natin ang kanilang ginagawa. Nagtagpig sila ng foreign. Kapatid, nakukuha ba natin ang attention ng Diyos? That must be our determination. Mga taga-pirate po, sige po. Kaya una na po. Bagamat may determination po kayo na mag-stay. Malayo-layo pa po, lalakarin niyo po. Ingat po kayo. Pag-pray natin mga to na magkaroon din po sila ng sasakyan, naman. Kasi may last trip po kasi ang kanilang, nasabi ko, hindi magkaroon na rin ng motor, magmotor sila ni Jia. Okay, bisikleta na lang kaya. Yan, ang kalooban naman ng Panginoon, mangyayari mga kapatid, naman. Pero yan, sa Santo Niño pa po sila uuwi. Pero yung mag-asawa, nakamotor po sila. Kaya mamaya pa po sila. At meron silang sasakyan. You see, mga kapatid, they got God's attention. Nakuha nila ang attention ng Diyos. Tayo ba, mga kapatid, sa ating pananampalataya, ginagawa natin sa Diyos, nakuha na ba natin ang attention ng Diyos? Sabi ko nga, mga kapatid, kung tayo po ay palamya-lamya lang ng ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, makukuha kaya natin ang attention ng Diyos. Tapos, pag makahingi ko sa Diyos, demanding tayo. Nakuha natin, kapatid. May mga Kristiyano, kapatid, dadalo lang pag gusto. Pag nakaalala lang, dadalo. Pero pag mag-demand sila sa Diyos, mga kapatid, sila pang mareklamo. Parang mga gobyerno natin, parang hindi gobyerno, parang mga taong bayan, mga kapatid, di po ba? Sila naman mga walang trabaho, mga kapatid, patamat-tawad sila, pag nagre-reklamo, amen? Amen? Sila naman walang trabaho, sila naman mga tamad-tamad, pero magre-reklamo sa gobyerno, ang taas ng bilis, ang taas ng gasolina, iba bang, may sasakyan ka ba? Wala. Wala kang pala eh. Sila ang nareklamo. They got God's attention because of their unity. I believe if we are united of doing the things for God, we also get His attention. Mga kapatid, amen? Makuha rin natin ang attention ng Diyos kung tayo po'y nagkakaisa. Determinado tayo sa ating ginagawa, mga kapatid. Hindi lang tayo kikilos pagmahalwa. Hindi lang tayo gagawa kasi tayo po'y nasa mood. Ay dapat gawin natin, mga kapatid, in spite of. Amen? Salamat sa Panginoon, naitayo natin ang building na ito, mga kapatid, because of determination, naman. Gawa ng determinasyon. Okay? Gawa ng determinasyon. Ang pagkakaisa, mga kapatid, ng mga anak po ng Diyos. Dumating nung tayo nagtatayo, 2 linggo na ulan. Because of determination, at gusto nang matapos, kahit umulan, ilatag na natin ang mga yero. Para maggawa tayo sa baba. Unahin na natin ang flooring.
Kaya balik dito dapat maunang yero, pero dito naunang flooring. Kasi bakit maulan? Ang ginawa, inilatag lang po muna mga yero para at least makagawa sa ibaba. Kasi hindi matatapos. Kasi kung hindi matatapos, abay mapapa-extend tayo sa kalibila, ibig sabihin mapapadagdag ang ating babayaran. Amen? But praise the Lord, mga kapatid, of the determination of God's people because of unity, mga kapatid, pinangyari po ng Diyos na matapos ang lugar na ito ng ating panambahan. Amen? He confounded these people language because they aim to make their names for their own glory. Ang kanilang goal kasi, mga kapatid, maitanyag ang kanilang pangalan. That's why the Lord confounded their language. Yung mga lito naman, mga hindi naniniwala sa Bible, akala ko ang Diyos is God of order. He's not God of confusion. Bakit kinumpuse niya yung mga tao? Hindi po niya kinumpuse, sabi ng Bible, confounded. Iba po yung confused sa confounded. Amen? Ano sabi niya? God confounded their language. Hindi niya sinabi God confused their language. No. Ibig sabihin ng confounded, grupo ng Diyos ang kanilang lingwahe. Parang dyan, merong Ilocano. O sino dito Ilocano? Ilocano. Ay, dito ay Tawis. Ay, Tawis. Dito ay Tagalog. Yan. Kinumpaund po niya. Okay? Para sila ay maghiwa-hiwalay. Para hindi nila gawin ang isang bagay, mga kapatid, na magbibigay luwalhati sa kanilang pangalan. Amen? Because God, mga kapatid, tandaan niyo po, hindi po siya nakikihati ng kanyang kalulatian. God's glory is His glory. Not your glory, not my glory, but He alone should be glorified. Amen? Siya lang po, mga kapatid, siya po yung Diyos na makapangyarihan. They compounded because they want to have their own glory. Their idea of building a tower is to make a landmark of their generation, to make themselves known among the earth. Nais sila'y makilala, mga kapatid, sa buong sangkatauhan at sanlibutan. But what we will do is for God's glory. Ang ginagawa natin at ang dapat gagawin natin ay para sa kalwalhatian ng Diyos. He is more than willing to bless us. Kung ang ating ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Diyos, sabi ng Bible, do all things, sabi ng Bible, whatsoever you do all for the glory of God. Kaya nga kung iniisip natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang determinasyon ng ating puso, gusto natin makapagluwalhati sa Diyos, bagamat mahirap, gagawin natin ng buong puso. Right? Amen? Amen? Okay? Darating ang mga pagulan isang araw. Sabi ko, napagbuti ng Diyos sa atin eh. Alam po nung last year, never po tayo inulan ng linggo eh. Never nangyari na inulan tayo ng linggo. Nang umaga, hapon na lang pag-uwian na, amen? Kasi marami kasi hindi naligo. Kaya pag-uwi, doon na lang nababasa. Ay hindi pa pinayagan ng Diyos na yung talagang Sunday morning, mapatid, na magsimula ng oras ay uulan. Di paano na lang pag pinangyari po ng Diyos? At niloob ng Panginoon, ay sisimba sana ako pero maulan. Where is our determination? We need to strive, mga kapatid, because our goal is to be glory to God. We are building the landmark for the gospel of Christ through mission works, through our mission works expansion, by our soul winning, by our children's extension classes, mga kapatid, na tayo po'y nagtuturo sa mga bata at sa mga tao na kinakatok po natin, na dapat na sana isang araw mangyayari, pag pumatok tayo sa daanan, ay sasabihin ng tao, baptist ba kayo? Hindi na lang lagi pag tayo pinangangatok at sasabihin nila, Jehovah ba kayo? Sabi ko, hindi, tao po ako. Kasi silang nakikilala, mga kapatid. Kaya minsan tinatanggihan tayo ng tao, kapatid, kasi sila po'y nagbebenta, man. Meron kaming sasabihin nila, meron kaming libreng babasahin po. Ay, libre po ba? Pag tinanggap niyo po, konting dinasyon lang po. Ngayon, nagbigay ka ng 20, pwede po bang mas malaki? Anong libre? Kaya minsan iniiwasan tayo ng tao, mga kapatid. Gawa din po nila. Kasi nga kakaunti po tayo. Minsan mas marami po sila na gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. Tayo po'y kakaunti. Itanyag natin. Itayo po natin ang landmark ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen! Kaya natin ang landmark, ang pagkakilanlan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang construction site, mga kapatid, kung ang mga manggagawa ay meron silang iba't ibang sinusunod na plano. One builds a wall here, another tears it down, another builds it something. The project will never be finished. Ang proyekto ay hindi matatapos.
Ito man ang gawa natin dito, mabuti, ang blueprint man lang natin, nasa isipan lang. Basta gagawin ganyan, 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 ganyan. Yan lang ba yung blueprint natin dito? Nasa isipan. Sabi ni Brother Benedito, gusto nung gagawin natin dito? Patay mo lang yan. Dito ano gagawin natin? Latag-latag pa yan. Natapos naman sa biyaya ng Diyos. Minsan, nagpupunta kami ng San Pedro kasi dadalo ng Missions Conference, mga maiwan dito. Pero meron akong binigyan na gagawin. Yung mga gagawa dito, ng wall, yung walling nito, kasi sa kabila po niyan ay, close na po yan may ikit na po talaga yan Yung sa kabila po yan, yero, para at least waterproof. Tapos dito naman po ay, plywood na lang po yan. Yung mga dalawang skilled worker natin nagagawa. Gusto pa nila, lagay ito. Kita mo yung mga skilled sa akin pagtatanong. Sabi ko mag-praise, alam ko. Pero ituturo ko sa kanila, ganyan lang po yan. Unay, gamit nyo na, tapos tapat niya, ganyan po. Kaya po, inaalis po kami, yan po yung gagawin po ninyo. Dire-diretso nyo lang po doon. Tapos, lagyan nyo po ng bintana po doon. Lagyan nyo po ng ganyan. Nasabihan ng Panginoon, mga kapatid, nangyari naman, ba? At yung mga tatay po natin, mga kapatid, tuloy nyo po ito, gawin nyo po ito. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, ng pagdating naman, more than what you expect, ba? Doon sa na-expect mo, mga kapatid, nangyari naman, sabihan na Diyos, bakit? Wala naman talagang skill, wala naman talagang nakakalam, sa tulong at biyaya lang ng Diyos, amen? Bakit? Because of determination. Because of determination. Ito mo yung 2 buwan lang natin kinayuto. Kulang-kulang 2 buwan. Mayroon pang 2 linggo na hindi nakapagtrabaho-gabaw ng dire-diretso ulan. Pero 2 buwan. Sa biyaya ng Panginoon. Paano mangyari yun? Kaya nga sa pag nakikita kong bira, ito pala ito yung lugar na ito noon. Nung nagsisimula tayo. Bakit nangyari po yung mga because of determination. Amen? Kaya nga pag-iisa, iisa ang plano, iisa po ang design, iisa ang leadership, mga kapatid. Salamat sa Panginoon ng mga ito, mga kapatid. Kumbaga, may mga experience po sila. Salamat sa Panginoon, sila nagtatanong sa akin. Salamat sa Panginoon, sila nagtatanong. Anong gagawin? Minsan, di ko rin naman alam kung anong gagawin. Kasi Brother John naman, mga kapatid, na siyempre, architect ba siya, di ba? Sabi niya, okay lang po ba ito, Pastor? Sabi ko, sige, okay yan. Dahil minsan, meron siyang naman plano naman. Sabi ko, maganda po Brad, ganito yan. Sige po, Pastor. Dahil gusto niya nung posin natin dito, 4. Sabi ko, Brad, isang temporary lang ito, sabi ko. Sa una, mahal. Sabi ko, okay na yung 3. Ito nga, sabi nga ng iba, kahit na 4 ito, ito, size 2 Pero okay na rin yan, para at least, hindi basta-basta babagsak, man. Kala na, siyempre, pag mas makapal, mas mahal. Mas mahal. Pero okay lang naman, mga kapatid. Kasi nandiyan na. Ngayon na ikabit sa biyayat mo. Ay, mga plano habang ginagamit ito hanggang papunta dun sa likod. Sabi, anong gagawin natin dito, Pastor? Saan natin kakabit yan? Saan natin lalagay? Diretso mo yan, tapos likod, tapos kanan. Pastor, ano itong space dito? Gagawin natin ng cabinet yan. Nagyan kami yan. Yan. Sabi ko din sa skill world, paano cabinet po? Natatanong nila sa akin. Doon sa ibaba, merong lock, merong sarado. Okay? Para paglagyan natin ng mga epektos. Tapos, shelf para makapagpapatungan. Okay? Biyaya ng Panginoon naman, mapapit, naunawaan sa biyaya ng Diyos. Ganun pagdating dito sa likod, tanong gagawin natin din sa design sa likod. May poste po dito. May poste po kasi dyan na konkreto. Nakalabas pa yan, hindi pa yan napipinturahan. Kaya doon sa pinturado na to, tapos yung nakalabas, hindi mapinturado. Meron yung nagkabit ng aircon. Yung nagkabit ng aircon, sabi niya ganun sa akin, Pastor, mas maganda pinturahan niyo dito para babagay. Sabi ko naman, ay napakaganda naman ang suggestion niyo po. Ibig niyo sabihin, parang hindi na natin pipinturahan niyo. No, meron po akong iniisip ko dyan. Lalagyan ko yan ng ganyan, tapos ilaw. Ako na po nagkabit ng ilaw po niyan sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Wala naman tayong alam, determinasyon lang meron. Amen? That leads us, mga kapatid, it is our determination. Dapat ganun tayo sa Panginoon, mga kapatid, na huwag mawala ang determinasyon natin. Yan po yung alam natin sa pagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Amen? Minsan mahirap. We are already in our extremities, but you know what? People's or man's extremities is God opportunities. Amen? Ang kasukdulan ng tao, kapatid, opportunity yan ng Diyos. Opportunity yan ng Diyos. Huwag lang mangyari, mga kapatid, na sa huling nagdasin ako. Sabi ko nga, mga kapatid, sa San Pedro, meron kaming nanay, mga kapatid, na disciple. Pero yung asawa niya, nagpapagaling pa sa lahat ng pagaling. Pero may mga edad na.
Senior na nga po sila eh. Pero pag mag-Bible study ko, pero yung nanay, nandun sa church. Nagba-Bible study ako mga kapatid, yung tatay, sabi niya, alam ko yan, ako yung nag-aaral din ng Biblia. Ay, napaganda naman po. Kaya sa pag meron akong Bible study, may nagsisigarilyo, talagang uusukan ka pa niya ng sigarilyo. Imbitahan sa church, ayaw niyang pumunta ng church. Ang payat-payat na lang, kapatid. Isang bulati na lang kikirma, talagang wala na. Pero sigarilyo, parang mga sigarilyo, parang. Pero yung nanay, dire-dire sa church. Pero isang araw mga kapatid, minsan, sisera mo, umaalis ng bahay yung tatay ko na yun. Umaalis na, iwas. Pero isang araw, sabi ko yung nanay, Sir, hintayin niyo po si Mr. ko po, di na po siya makabangon. Karakay na po siya kapatid, di na po siya makabangon. At yan daw, nung ako'y pupunta po doon, nandun na po siya, nakaratay na po siya, at hirap na po siya makapagsalita. Alam ko, nireview ko muna. Sabi ko sa kanya, dati po'y nakakapaglakad po kayo, nakakaiwas pa kayo sa akin. Pero ngayon, hindi na po kayo makakaiwas. Mangyari po bang buksan niyo po yung puso? Pag dumating na po ba kamatayin sa'yo, sigurado na po ba talaga sa langit kayo pupunta? Kayo sa ano? At sinare ko po yung salvation. Ano po, nanginig ng luha ng tanda. At salamat mga kapatid. On that moment, I lead them. I lead him mga kapatid. The sinner's prayer. Pero after just few days mga kapatid, sabi ni Nanay Tamayo, ang pangalan niya, apelido niya, Nanay Edna Tamayo, sabi niya, Sir, wala na si husband, kinuha na ng Panginoon. Praise the Lord, sabi ko, at least kaya nakarinig pa siya ng salita po ng Diyos. Amen? Because man's extremity is God's opportunity. Ang kasukdulan ng tao ay pagkakataon ng Diyos. Napakaganda mga kapatid na tayo po'y may kalayaan pa makapaglingkod sa Diyos. Gamitin natin ang bawat opportunity na binibigay sa atin ng Diyos. We need to have that determination to give glory to His name. Amen! Number one, that we can see here, mga kapatid, they speak one language. He speaks their desire. Meron lang silang isang desire. They communicate their desire. Number two, they journey to one place. He speaks their direction. Yung desire natin, yung language natin ay dapat ang salita ng Diyos. Ang direction natin dapat yung kalooban ng Panginoon. Number three, they build one tower. He speaks their determination. May tanyag ang kanilang pangalan. Tayo kapatid ay hindi. Ang ating itatanyag ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Amen? Okay? Ang ating pagkakay sa mga kapatid ay magdudulot ng paglago. Ang tore ng Babel, mga kapatid, their unity was misdirected. It was for their own glory. We must also build, but not for our name. We build souls through evangelism, lives through discipleship, mga kapatid, at churches through our involvement, not for our glory, but for God's glory. That kind of unity gets God's blessing and get God's attention. Amen? Makuha natin ang attention po ng Diyos. And lastly, that we can see here, sabi ng Bible, verse 6. Verse 6, read it. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they began to do. And now, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Number 4, lastly, they work with one goal. It speaks their destiny. Ang destiny kasi nila, mga kapatid, maabot nila ang langit eh. Gusto nilang gumawa ng hagdanan nila patungo sa langit, mga kapatid. Sabi ng Bible, ang Panginoon nagsabi, wala nang makapagpipigil sa kanila. Sa kanilang ginagawa. Kaya nga ang Diyos na mga kapatid ang nag-intervene. Ang Diyos na mga kapatid na nagsabi, stop! Hindi si Kibuloy, amen? Hindi si Kibuloy. Kundi ang Panginoon ang nag-compound ng kanilang language, mga kapatid. Ganon dapat tayo din. We must have one goal. God observes their action and notes that because they are united in purpose, nothing will be impossible for them. Ganon din tayo. If we are united in one purpose, to give glory to God, to do the will of God in our life, there will be nothing that will hinder us, mga kapatid. Amen! Walang bagay na mga pagpipigil sa atin. Nang pumunta kami dito mga hotel, sa lugar po nito, wala namang may kakilala, sabi ko nga po sa inyo eh. Sa lugar ng Tugigaraw, kilang ko ang aking apelido, pero wala akong kakilalang kilang po dito. Oho, apat lang kami magkakakilalang kilang.
Ang aking anak, aming anak na dalawa, tapos ang aking may bahay, na iisa, amen? Salamat, iisa, amen? Kung isa na nga lang, ang hirap, tatalawin mo pa, amen? Punta po kami dito sa biyaya po ng Diyos. But you know what? We have one goal. Kaya kami po aalis po doon, mga kapatid. Kaya ang goal namin makarating ng Tugigaraw. Pandemic time pa yun, mga kapatid. Ang dami po mga checkpoint. January 4, 2022. We are still in the climax of the pandemic year natin, mga kapatid. Kaya mo yung sasakyan namin doon, may galing yun sa San Pedro. Na ibiniyahe po namin dito sa biyaya po ng Diyos. 4 po kami. Okay? Maraming mga sira ang nangyari po sa daan, mga kapatid. Pero meron kaming isang destinasyon. Walang iba ay makarating dito sa Tugigaraw. At pinangyari po ng Diyos, nakarating po kami dito. At hindi lang po yun yung ating destinasyon, mga kapatid. Ang destinasyon natin, mga kapatid, ay dapat maabot po natin, mga kapatid. Amen? Ang nais ng Diyos ipagawa sa ating pong buhay. Maabot po natin ang bawat goal na ating nilalatag sa gawain po ng Diyos. We see here the power of collective effort and shared vision. We need vision. Vision from the Word of God. May we then find ourselves in one with common goal with the man of God because His goal is to do the Word of God. Amen? Okay? Kaya nga, every Sunday no, mga kapatid, sabi ko nga po, ay very worried ako, ay talagang, Lord, may sisimba kaya? Every Sunday, mga kapatid, may sisimba kaya bukas? Lalo pag medyo maulan-ulan na. Nag-alert-resto, tricycle pa lang sila naman. Ngayon, tricycle ulit, naman. Bumalik dun sa dati, naman. Okay lang yun. May mga bagay talaga na binabalik na ng Diyos. Na siyempre, wala pa silang tulay noon. Bagad na ngayon. Sila lang naman hinasaan namin na dito sa amin noon. Pero may magtitext. Sir, di kami makakarating. Backslide na naman si Teresa. Kanyang pamilya, di ba sila makakarating? Wala sila. Isang tricycle lang sila noon. Sila Philip, masama nila, silang mag-anak. Silang, hanggang napadagdag po mga taga-Payre. Hanggang napadagdag po sila sa biyaya po niyo. Sila lang po mga adults, no? Mga young people. Mga young people, mga kapatid, mga sala-salamig sala sa init. Mag-idisuwi pa yung isa, magtitext. May group chat sila mga kapatid. May group chat sila. Ang group chat nila, kung sisimba ba sila o hindi. Kita mo yan, may group chat kami, in-encourage mo magsimba sila. Pupunta sila sa kabilang group chat, magsisimba kayo, hindi. Ay, lahat sila hindi sisimba. Mamaya may sumimba. Asan si ganito? Basta, nandun sila din sa mall. Ay dumami ang attendance sa mall, dun sa simbahan ay wala. Kasi bakit? Ay mayroon silang ibang group chat. Sabi ko, Ginoon, tatagal ba kami dito? Tatagal ba dito kami, Panginoon? Salamat ang Diyos ay unti-unti nag-build ng mga puso ng mga mag-anak. Amen? Nag-build ng mga puso ng mga anak ng Diyos na nakapagpapatuloy. And imagine 4 years na tayo. Amen? And leading 5 years. Amen? And so on and so forth. Amen? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen! Ang destinasyon natin, kapatid, hindi lang dito, mga kapatid, tandaan niyo po yan, dapat lalawak pa ang gawain na now Kian is there in Bible school, and learning, and training, mga kapatid, and when he becomes back, mga kapatid, ay meron pang mas mahigit ministry para sa gawain po ng Panginoon, at meron pang mga magsusok ng buhay ng mga kabataan na magpapagamit sa Diyos. Amen? Hindi lang dito. Amen? Kundi lalong lalawig pa ang gawain po ng Diyos, not for our own glory, but for the glory of our Savior alone. Amen? Amen. At dapat, mapatid, ito ay nagbibigay sa atin ng paalala of the limits of human ambition when it seeks to operate independently of divine will. Ang kanilang gusto, mapatid, yan po yung kanilang ginagawa. Hindi ang kalooban po ng Panginoon. Dapat we will work as a team. Walang iba, mga kapatid, na siyang leader ng ating team, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Through the man of God, mga kapatid. Amen? Na binigyan din naman ng authority ng Diyos. If God's people unite with one goal to do the work of God, there is great potential for impact in our community. Sabi ko nga, mga kapatid, kung mga tatay ng gawain ito, mga kapatid, ay at least maging tulad ko. Ay, wag mo na si Kristo, kaya maging tulad ko ba?
kung paano ko iniibig si Kristo. At ang bawat tatay, ganun din naman. We can make an up here in Tuguegarao City, in Cagayan, even in Isabela. Amen? Amen! Okay? Pero minsan, ang mga tatay, talaga naman, matagal talagang nilang paglago. Ang tibay ng simbahan at ng tahanan ay dapat ang tatay. Right? Amen? At ang pangpaganda naman, mga kapatid, ay mga kababaihan. Kaya minsan, mas marami yung simbahan, mga kababaihan. Di ba? Amen? Ngayong hapon na lang, ilang lalaki nandirito. Amen. Kaya, actually, I am planning na bago matapos po ang sa amin nito, na i-fellowship po ang mga tatay at mga men, mga boys. Sa birthday ko, sa May 12, I want the men, mga kapatid, to be here. Sa May 12. Huwag kayong mag-alala sa pagkain, kanya-kanyang bawon, amen? Kala niyo maghahanda ako, ha? Okay, birthday ko nga eh. I want the men, the father and son. Okay, Tuesday po yan. Tuesday po yan, mapatid. I invite you here to eat my house. I will kill chicken, boys and girls. Pero kung gusto niyo pong pumunta, mga kababayan, punta kayo, taga-hugas, amen? So, ayun po. Sasabitin ko sa i-announce. Announce ko na mga tatay, mga men na nandito, boys, pati mga high school boys. Ayun po yung may mga anak. Isama niyo po mga kalalakihan. And we will have a fellowship here. Okay, on my birthday. Kasi sa May 12, mga kapatid, I'll be turning 27, amen? Wow. Plus 20. Di lang, di ba? Gano'n, 47 na, 3 taon na lang, abay, magpi-15 years old na ako, eh. Ay, napakabuti ng Panginoon, di ba ba? Amen? Na tayo po sama-sama mga paglingkod sa Diyos. They work with one goal. We need to have we need to be working also with one goal, mga kapatid, for our destiny. Of course, our destiny is heaven, mga kapatid. Amen? But while we are working here in this earth, mga kapatid, while we are working in the work of God, mga kapatid, we go forward, we go onward, before we go upward. Amen? Ay napakaganda pag-aabot tayo sa ating destinasyon sa langit, mga kapatid. We are already fulfilled with our vision here on earth, and we will hear the commendation of our Lord and Savior Jesus Christ. He will say, "Well done, thou good and faithful servant." United goal creates unstoppable moment. God said Himself, nothing will be restrained from them. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong goal, isa. Ay meron tayo, sabi ko nga po, impact. But if the goal becomes personal, kung ang goal natin personal, kung ang goal natin prideful, pagmamalaki, pagmamataas, self-centered, mga kapatid, God may step in disrupt it. Tigil! Hindi papayagan ng Diyos, mga kapatid. Hindi pangyayarihin ng Diyos kung ang ating goal ay personal, ang ating goal ay pagmamalaki, ang ating goal ay self-centered. Gusto kong umawit yan para tanggalin akong pinakamagaling umawit. Wow! Kaya awit ay paliyan-liyan ka ba? Oh, praise the Lord! Amazing grace! Diba? Pulot-pulot pa. Hindi na umawit na maayos, amen? Amen! Huwag nating ipantay at i-pattern sa paraan ng sanlibutan. Ang 11 ng chapter 11 verses 1 to 9 ay makita po natin dito yung potensyal ng pagkakaisa ng tao ay tunay nga na magtataglay o magbubunga ng dakilang bagay. Ngunit ito po'y nagbibigay din naman ng babala. Ito po'y merong danger, mga kapatid, because of pride and the desire to elevate oneself above divine authority. The narrative ultimately emphasizes the importance of humility and the recognition of God's sovereignty in human endeavors. Dapat tayo, mga kapatid, na ating ginagawa yung kalooban ng Panginoon, tayo po'y nagpapakumbaba. Amen? Hindi yung tayo po ang may tanyag, kundi ang Diyos ang may tanyag. Anong sabi ni John the Baptist? He must, what? Increase. And I must decrease. Mayroon ba gusto rin ng-preach? He must, sabi ni John the Baptist, I must increase and he must decrease. May baliktad yata. I must increase. No! Kaya habang pinapalago ng Panginoon ang gawain ito, ang makina nila ay ang Diyos, ang makina nila ay si Kristo, mga kapatid. Amen!
Panginoon ang kanilang makita sapagat siya ang ating itinatangyan. Hindi tayo. Ang isang panali, kapatid, o isang thread, kapatid, pag yan isang single thread lang po, madali lang po maputol. Ngunit pag ang thread, mga kapatid, pinagsama-sama at ititwist, gaya ng mga panali, mga kapatid, sa tali ng barko, tali ng mga kalabaw, mahirap po yan maputol. Sapagat pinagsama-sama. Na sinabi po rin po yan ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, a threefold cord is not quickly broken. Unity makes us strong, but it must be centered on God, directed by God, done for the glory of God. Kaya nga, magkaisa tayo in desire. Dapat meron tayong iisang desire. Walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Meron po tayong iisang direction, mabay. Habang tayo po ay lumalakbay sa mundong ibabaw nito, ang kalooban po ng Diyos. Meron tayong isang determination, mabay. Walang iba kundi ang gawain po ng Diyos. At meron po tayong destination, mabay. Walang iba, mabay, ang perfectong kalooban ng Diyos. Amen? Amen! But always remember, unity without God leads to confusion. Unity without God leads to confusion. Ang pagkakaisa, kita mo yung mga nagrarally. Hindi naman basbas ng Diyos. Kaya makita pagkatapos ng rally, takbuhan yan mga kapatid. Di mo ba? Bukol lang kanilang nakatakbuhan. Because their unity mga kapatid, it's not actually blessed by God. Minsan, gagamitin pa nila ang Diyos. Nandiyan pa yung mga mission-mission. Sabi nila, magrarally sila. Pastor, magpakilala. Tama mga kapatid. Okay? God is God mga kapatid. Amen? Huwag nating dalhin sa ransangan ng ating pagrereklamo. Amen! Amen! Dalhin natin sa Diyos, mga kapatid. Unity with God leads to blessings. Amen? Ang pagkakaisa, kapatid, kasama ang Diyos, dadalhin po tayo sa pagpapala. Nagbibuild po tayo not for our own name, but for the glory of the name of our God. Tayo po magsitayo. Let us be one. Magkaisa po tayo mga kapatid, magkakaiba man po ang ating pong family background. Pero hindi po ba tayo po iisa na pong anak po ng Diyos, amen? Na tayo po ligtas, meron na po tayong iisang pamilya. Tayo po nasa pamilya po ng Diyos. Magkaisa po tayo mga kapatid. Kung itong mga tao ito, mga kapatid, wala silang kakilala sa Diyos, ngunit sila'y magkaroon ng desisyon, sila'y nagkaroon ng pagkakaisa, at nakuha nila ang atensyon ng Diyos, hindi ba't mas lalo dapat sa ating tayo mga anak ng Diyos? Amen! We can get God's attention if we have that one mind, if we have that one goal, if we have that one direction, if we have that one determination and desire. Not for ourselves, for God. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong mensahe ngayong hapon ito. Kaya po magpala po Panginoon Ama, bawat inyo pong mga anak. We have individual differences, pagkakaiba kami Panginoon. Pero salamat po, nilagay niyo kami po Panginoon sa isang layunin, and that is for your honor and for your glory. Tunay nga po Panginoon na kayo po siyang maglagay sa aming pong puso ng desire. Ang desire po na yan ay kayo po ay aming pong maluwalhati habang kami lumalakbay sa mundong ibabaw po na ito. Makapanatili sa inyo pong kalooban na meron pong determinasyon. Nagpupursigi po Panginoon. Sabagat sa inyo pong awa at biyaya po Panginoon. Mapagtatagumpayan ng mga bagay namin pong mapagdadaanan. Sabagat kayo ang aming pong kasama. Sabagat kayo po Panginoon ang aming pong katuwang. Kapatid, ikaw ay kinausap ng Diyos sa kanyang mga salita ngayong hapong ito. Why the piano plays? Let's talk to God. Meron kang ibang plano sa buhay mo kapatid. Meron kang ibang layunin. Mangyari ipagkaisa mo kayo ng iyong puso sa Diyos. Meron kang ibang desire. Mangyari i-attach mo ang desire mo mga kapatid sa desire ng Diyos para po sa iyo. Inilagay tayo ng Panginoon sa isang pamilya. We are saved. Inilagay tayo ng Panginoon sa isang simbahan. Upang tayo po'y magkaisa sa isang layunin, sa isang direction, sa isang determinasyon, sa isang desire. Of course, isa lang destiny natin. We go to heaven, we are all saved. But how about here on earth? Saan ang destination natin? Saan ang direction natin? Dapat iisa rin ko.
Amen. Are you blessed? Amen. Awin na natin yan. Anong pamaganda niya? Beth? Ha? Where He leads me, I will follow. Ano po nga? Paano na tayo magsalita? Awin natin yan. Where He leads me, I will follow. We need to have that desire. Where He leads us, we will follow. When He directs us, we will follow. 273, 273 of your hymnals. So, hindi po natin yan. Where He leads me. Paano yan, simula na? Tama ba yun po, 173? Ha? Where sweet are sweet are the promises. Sweet are the promises. May ilo to eh, hindi ko. Parang iba pala dito eh. Yung 133 yata, Pastor. Ah, iba, ano? Anong petya? 133 ba? Ito ba yun? 33. Iba yun na may release na ibig palo eh. Ayun! I can eat. 133. Sabi ko parang iba naman. Okay. 133, let's sing that song. First and the last, let's already say, I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross and follow me. Say it, Sansa. I go in through the garden. I go in through the garden. I go in through the garden. I go with him all the way. Where He leads me, where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with him all the way. On the last stanza now. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. And go with me all the way. Where He leads me, where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I go with Him all the way. You can go with Him all the way if we have that one desire, one determination, and one direction. Amen? Amen? Walang iba kundi mga pagbigaluan natin dito. Huwag natin kakalimutan, pamunay ang ating pong mga activities and services this week, mga kapatid. Amen? Amen? Ngayon tayong soul winning sa Wednesday, meron tayong prayer meeting sa Thursday, practice po sa Friday, then Saturday soul winning, and then Sunday, nandito tayo ulit. Amen? Yes. Yan po yung ating journey, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. At may practice po yung mga nanay, final practice at choir po. Ay po yung manalangin, dakilang Diyos, muli salamat po for the blessings, O God, for the whole day services. Even from the start of the day, O God, wala po Panginoon sa preparasyon ng bawat pong mga anak. Sa aming Sunday school, young people and adults, and then children's department. Thank you, God, for those who followed you in water baptism this morning. Sunday services, Sunday morning service, our BYF service. At ganun po ngayong hapon po kayo mapagpal. Yun po, Panginoon ang pansamantalang pag-iwalay ng bawat pong mga anak.
Ingatan niyo po magsipag-uwi, magsipagbiyahe sa bawat tahanan. Ingatan niyo po, Panginoon, makauwi na matiwasay po, Panginoon. Mauwi po sa Pires, sa Solana, sa Agugadan, at maging mga uwi po to Kabagan po, Panginoon. At mga nandito sa Tugigaraw, i-bless niyo po, Panginoon. Unahan, at sa mga bagay na natutunan sa mag-araw, may apply po kayo. Bless niyo po mga practices. Maging ang paglilinis po, Panginoon, auditorium. Sa bandang tinalangin po namin hiling sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. And all the people say, Amen! Thanks so much and God bless everyone. At ingat po sa pag-uwi sa mga uwi na. Pero unahin mo natin yung practice po ng mga nanay. Practice po ng mga nanay. And then, bago maglinis. Last practice po ng buhay.